Walang burahan. Hindi mabubura ang pangalan mo dito. No matter how, mga kapatid. Amen? Because, sa section na to, ito yung tinatawag na under the blood. Amen? Sino yung mga sakop ng under the blood? Diba? Unang-una, yung Old Testament saints. Diba? Sumunod, mga kapatid, yung Bride of Jesus Christ. Nahati yan sa tatlo. Yung Alpha Saints, diba? Yung New Testament Saints. Seven Church Ages Bride. Yan. Yung Omega Bride, yung Last Day Bride. At ang sumunod ng pinakahuli, mga kapatid, ay yung 144,000. So, itong the whole wheat plant ay nilantulad pala din sa Book of Life. Diba? Na kahit pala, mga kapatid, na sa loob ka ng plant, meron pa ring mga grupo dyan na bahagi ng wheat plant na kung saan ay hindi siya bahagi na lang sa Book of Life. Amen? Kasi sinabi natin kanina na kung nasa whole wheat plant ka na at na-separate na ang tares, wala nang problema dapat, di ba? Amen? So tuloy lang natin, mga kapatid. Tuloy, bad. This is convincingly seen by examining the wheat plant. Tingnan nyo ito, mga kapatid. A bare seed is sown. Di ba? Naihasik. Soon a blade is seen. Meron na ngayon. Amen? But that is not the wheat yet. Bakit kaya sinabi ng prophet na kung ito ay whole wheat plant, pero yung blade na lumabas, mga kapatid, hindi pa siya wheat. Tama? The whole wheat plant na yan. Then it grows into a stalk. Yung stalk ay yung tinatawag na stem. Yung pinakasanga. Sabi niya, this is not yet wheat. Hindi pa rin daw wheat yan. Pero, wheat plant yan, ha? Bakit kaya sinabi ng prophet na hindi pa yan wheat, pero sinasabi niya rin na ito ay wheat plant? Sabi niya, life is there, but not the wheat. So, tingnan natin, mga kapatid, bakit hindi niya sinabing wheat, pero ang illustration natin, yan ay the whole wheat plant. Then, at the end of the stalk, diba, is a little spike that sends out a tassel. Yung tassel, yung panakang flower head niya na. Amen? Sabi niya, yung tassel na yan, sabi niya, still a wheat plant, but no wheat. Diba? Yung tassel na yon, wheat plant daw yun, pero, sabi niya, no wheat yet. The plant is pollinized. Amen? Ano yung word na pollinized? Amaya, titingnan natin. And we see the chaff grow. Ito na, mga kapatid, yung chaff. Umusbong na siya. This looks like mighty like the wheat. Diba? Kahawig na siya eh. Pwede mo sabihin na, ayun na, dumating na yung binhi. Pwede na mag-claim, mga kapatid, ang Pentecostal na, born again na kami. Amen? Kasi kahawig eh. Sabi niya, this looks mighty like the wheat, but is not the wheat seed. Hindi pa pala siya yung binhi. Kamukha lang. Amen? Then forms the wheat into the husk. Diba? Ito yung husk, mga kapatid. Sa loob niya ng husk, diyan pinoform yung seed. Nasa loob ng husk yung seed. Ang husk, mga kapatid, yan yung outer part ng isang grain. Yung pinaka-dry shell niya. Amen? Then forms the wheat into the husk. It's now back to what it was originally. Diba? Yung original seed ay, mga kapatid, ito. Sabi niya, now the ripened wheat is harvest. Diba? Tuloy mo, Brad. Jesus Christ died. He gave His life. That life was to come back upon the church. 7 church ages. And bring many sons like unto Himself, unto glory in the resurrection. But as the wheat seed had to have a carrier. Diba? Yung wheat seed, mga kapatid, meron siyang carrier. Nandyan yung stalk, tassel, yung blade, yung husk. Sabi niya, have a carrier to bring forth, multiply,
with seed. Even so, there had to be a church which would be the carrier of the light of Jesus Christ. Kaya kahit yung mga Wesleyan, Lutheran, o sa panahon ni Luther, sa panahon ni Wesley, sa panahon ng Pentecostal, sila ay carrier ng light ng original seed. Amen? As the blade, di ba, stalk, tassel, and husk were the carriers for the seed. Di ba? Sila ay carrier ng seed, but not the seed itself. Hindi pa sila yung binhi. Pero sa panahon ng Luther, di ba, nagkiklaim din sila na sila ay seed. Sa panahon ni Wesley, nagkiklaim sila na sila ay seed. At sa panahon ng Pentecostal, sila din nag-claim din. Diba? But sabi ng prophet, yung claiming na yon is only begotten sign. Begotten sign lang. Amen? I'm not speaking personally o individually kay Luther. Kasi mamaya, maghalo-halo yung unawa nyo na si Luther hindi seed. Kung babalikan natin yung ating binasa kanina na hindi nangungusap mga kapatid itong mensahe na to sa individuals. Kundi nangungusap to saan? Groups represented the church. Kaya hindi po individual. Kung tatanungin niyo ako mga kapatid, kung si Luther ay binhi si Luther. Pero ang tinatalakay natin ay yung age ni Luther. Amen? So sa age ni Luther, sila ay but not the seed itself. So the church corporate through the ages has been the carrier of the true seed. Diba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung baptist ay ano bang dala nila? Na Holy Ghost. Genuine Holy Ghost din. Diba? Kasi wala namang false Holy Ghost eh. Yung mga denomination dyan, mga kapatid, Holy Ghost din. Sila ay carrier ng light. So the church corporate through the ages has been the carrier of the true seed. Though not the seed itself, kahit hindi sila mismo yung binhi, pero sila tagapagdala, carrier lang. That is why we can say that the book of life is the whole wheat plant. So hinilang tulad mga kapatid, yung whole wheat plant sa book of life. Makita natin yung book of life, mayroong 2 section. Merong nabubura, merong hindi nabubura. Merong record doon, yung mga old record mo. Sa section sa kabila, sa Lamb's Book of Life, ay ang record ng eternal life. Amen? Tuloy ba? Now, let's go over that again. Here is that original seed. Amen? Ito yung original seed. That was planted. Kailan na itanim yan? Yung original seed. Diba? Sa panahon ng Calvary. Amen? Ang ating Panginoong Hesus ay pinako. Amen? Yan yung sinasabing, the original seed was planted. That was planted. It produced a stalk. It produced a blade. That wasn't it. It produced a stalk. Not it neither. Here come the husk. Yan, kahawig na mga kapatid. It looks like, sabi dito, in which wheat is to form. Doon sa loob, mga kapatid, ng husk, doon pala pinoform o ginagawa yung original seed. Amen? Sabi niya, which form the wheat is formed, that is not it. The tassel appears. Ayan, the pollen falls on those pistils. Ano ho yung word na pollen? Sino dito yung nakakaalala? Di ba sa high school, natandaan ko yan, pinag-aralan yan eh. Yung pollen, yung part of the plant. Sino mga estudyante dito na naalala? Naalala niyo ba yan? Yung pollen, mga kapatid, ito yung tinatawag na male part ng plant. Kapag yan ay tinawag na pollinize, dun sa male part, sa pollen, falls on the pistil. Ang pistil, yan yung pinatawag na parang ovary ng plant o yung female part ng plant. Kapag dito sa pollen, mga kapatid, lumabas, mga kapatid, yung dust-like grain, may lalabas ko dyan na maliit na grain,